Okay, so ayan mga sir, maulang araw po ulit sa ating lahat. So ayan, so mukhang uulan na naman. So madaliin na po natin para hopefully hindi pa uulan. Okay, so dito na po yung AC barrel natin na 6 grooves. Yung tines natin na na-upload na din yung video. Yun na yung pinalit natin dito kay Taurus na unit natin. Okay, so yung original haba po niya, yung 6 grooves at 24.2 yung sukat po niya nung sinukat ko. So ginawa ko po siyang 20.5 inches lang. So pinutulan ko po siya mga sir. So ayan po mga sir. So sa mga nagtatanong bakit mo pinutulan, so medyo nahahabaan po ako. Kaya ginawa ko po siyang 20.5. So ayan. Sa mga gustong gawin yun mga sir, so ingat lang po tayo. Tsaka kung maganda naman yung accuracy ng barrel natin, wag na lang nating galawin. Kasi mas maganda pa din po yung mas mahaba mga sir, sa totoo lang. So ayun. So sa akin lang naman yun mga sir, kasi personal unit ko ito. Kaya yung gusto ko na haba, yun po yung sinunod ko. So hopefully hindi tayo mahirapang magtono sa kanya. Kaya po tayo andito para titignan kung sapat na po ba yung tono natin sa kanya. So yun mga sir, malakas din yung hangin. Okay, so yung FPS po niya dito sa 24.6 grains, nasa 925 pa lang mga sir. Output po natin nasa 2100. So yung hammer spring po natin, so madami pang option para lumakas yan. So hindi pa siya nasa kalahati, so kaunti pa lang yung tension niya. So yung hammer spring po natin Misumi na. Okay, so pero walang kasiguraduhan. Ganun ba yon mga sir? Pasensya na sa Tagalog natin. Yung tono po niya sa ngayon, so gusto ko lang malaman, kaya po tayo andito kung ano yung maging performance po niya sa 925 fps. Kaya tayo nandito. So susubukan lang natin doon. So same pa din sa 113 meters yung groupings. Tsaka pag may mga natirang bunga pa ng santol doon, so pwede ning gawing target shooting. Tsaka doon sa 151 meters, so try din natin yung groupings niya doon mga sir. At susubukan din po natin si Ubin scope. Ito kasi yung ginagamit ko sa pellet ko naka pellet kasi ito mga sir. So yung isa naman yun yung pang islag. So 6 to 24 by 50 po ito mga sir. So try natin na, so adjustable naman yung mount po natin. So sinagad ko na. So susubukan nating mag 0 at 113 kung kaya ba niyang habulin. So MUA po kasi siya mga sir, MOA. So ayan, kaya medyo mas madaming clicks yung kailangan. So ayan mga sir, try natin. So yan naman mga sir. Yan naman po tayo. Ayun. Magalaw kasi mga sir, kasi wala tayong sandbag, bipod lang talaga So humiwalay yung isa. Ayan, bumalik na naman. Ayun na naman. Ay, grabe. Napakaganda. Ay nako. Ayos Ayun mga sir. So hopefully kita.
Okay, try nga natin doon at 122. Titignan po natin kung may bunga yung santol, kung may mga natira pa. Wait lang mga sir, ayusin ko lang yung upuan ko. Adjust side focus. Wait lang mga sir. Ayan, oh ayan. Kita ba? Zoom. Ayusin ko lang, sana lang hindi blur yung kuha niya kanina mga sir, hopefully. So titignan po natin, naka 0 tayo at 113. Saan na yun? Pumunta. Ay nako. Ayan. So naka 0 tayo at 113 meters. Try nga natin 1.5. Woo! Ay nako, grabe lang. At 122 meters. So meron pa po ba? Wait lang mga sir. Kung may natira pang bunga. Wait lang. Hanap tayo yon. Wait lang. Magalaw eh. Okay. Wait, malalaglag na yung naku. Wait lang mga sir. Pahabain ko lang yung bipod. Yan. Saan na yan? .5. Okay, so ayos. Pero hindi pa to yung final tuning niya. So magdo-double check po ulit tayo mga sir. Okay, so yung mga sir, try naman po natin siya at 150 meters. 150, 151. Sa punong kahoy dyan. Oh. Lalong hindi kita mga sir. Yun na lang sa mas malaki para hopefully clear. Saan tayo mag-i-aim? Sa gitna niya. Hitting right kaunti. Ayan, try natin habulin yung windage. Yung pinatakan niya, yun po yung target natin. Subukan lang natin. Uy, sobra. Sobra. Sa hangin lang siguro. Okay, ayan na lang yung gawin natin mga sir na point of aim. So, doon lahat sa right. Ang tama niya. Ayun. Ayun, so same. Ayun, so tabi-tabi lang po sila doon. Yung groupings po niya at 150. Pero subukan pa natin hanapin mga sir yung pinaka-tight na tune po niya.
So doon lang lahat. Ayan mga sir, oh. So quick tune pa lang yan mga sir. So doon po lahat. Okay, so ayan mga sir, so gusto pa sana natin siyang itest, kaya lang kailangan pa natin siyang ituno ng maayos. So medyo kalat pa yung performance po niya at 150 meters. Okay, so kung yung sa target lang naman na yung sa tansya ko dyan sa lata ng ano tawag natin dyan, Pilax, yung lapad niyan nasa 2.5 inches, ganun siguro yan o mas malaki kaunti. Try nga natin, mababa pa. So syempre kung ganyang mga kalalaki na target, wala nang problema, parang simple na lang sa kanya yan mga sir. Pero yung hinahanap natin talaga yung pinaka tight po na grouping sa kanya. So yung mga ganyang target na parang wala na pong problema eh. At 150 meters kahit napakalakas na po ng hangin. Ayan, malakas po yung hangin mga sir. Ayan mga sir, pero yan nga yung sa tansya ko, yung width po niyan yung sa bilog nasa 2.5 inches siguro. Siyempre wala nang problema ulit. Ayun, parang nilalaro na lang niya. Ayun, tumaas konti yun. So ayan, wala na. So ayan mga sir, at 150 meters. So hanapin pa natin mga sir yung tono po niya yung maayos para hindi sayang yung slag po natin. So ayan, tatanggalin ko lang po yung camera. Okay, ayan. So dito po tayo, doon po sa bundok na yun, yung 150 po natin, tsaka doon sa Kaimito at 113, tsaka po yung sa punong santol na 122. Doon po naman sa taas yung 200. So okay mga sir, so kailangan pang matuno ng maayos. So yung si AC, dito ko lang kasi nahanap yung satisfaction na hinahanap ko mga sir, kaya hindi ko siya ipagpapalit pa din. So ayan mga sir, so shout out kay Sir Arjon Castaños. So ayan po mga sir, so ulitin po natin ulit mag test pag natuno na po natin siya ng maayos. So ayan mga sir, maraming salamat po ulit sa inyong lahat.